Isang malaking karangalan ang natanggap ng pamahalaang lungsod ng Pasig sa pamumuno ni Vico Sotto matapos itong mapili bilang isa sa mga nagwagi sa isang prestihiyosong pandaigdigang programa. Mula sa mahigit 600 lungsod sa iba't ibang panig ng mundo na nagbigay ng kani-kanilang mga panukala, kabilang ang Pasig sa 24 na lungsod na napili at ginawaran ng $1 milyong na grant, kasama ang technical at operational support upang maisakatuparan ang kanilang proyekto. Ang proyektong nagbigay ng pagkilala sa lungsod ay ang tinatawag na Floating Parks Initiative. Layunin nitong gawing makabuluhan at kapaki-pakinabang ang ilang bahagi ng ilog sa pamamagitan ng paglalagay ng mga pampublikong espasyong lumulutang sa ibabaw ng tubig. Sa halip na manatiling hindi nagagamit ang ilang bahagi ng ilog, nais itong gawing lugar kung saan maaaring magtipon ang mga pamilya, kabataan, at iba't ibang sektor ng komunidad para sa mga gawain, pahinga, at iba pang aktibidad. Ayon kay Vico Sotto, hindi lamang ito simpleng pagtatayo ng parke. Mas mahalaga umano ang pakikilahok ng mga residente sa bawat yugto ng proyekto. Mula sa pagdidisenyo, pagbuo, hanggang sa pamamahala ng mga floating parks, hinihikayat ng lokal na pamahalaan ang aktibong partisipasyon ng komunidad. Sinabi ng alkalde na naniniwala silang mas magiging matagumpay ang proyekto kung sama-samang kikilos ang pamahalaan at mamamayan. Bukod sa pondong matatanggap, may kasama ring expert guidance at karagdagang suporta upang matiyak na maayos ang implementasyon ng proyekto. Kabilang sa mga susunod na aksyon ng lungsod ang pagbuo ng mas detalyadong plano, pagsisimula ng prototype structures at pagpapatuloy ng public consultations. Plano ring magtatag ng Parks Governance Council na bubuuin ng iba't ibang members mula sa komunidad upang tumulong sa pangangasiwa at pagpapaunlad ng mga ilulunsad na espasyo. Ang mga floating parks ay gagamitan ng modular platforms at maaaring ilagay sa mga converted barges. Maaaring maglaman ang mga ito ng playground, maliit na garden, reading corner, o kahit espasyo para sa health services at community activities. Sa mga oras na nagsagawa ng paunang pagsubok ang lungsod, inimbitahan ng ilang residente mula sa kalapit na barangay upang maranasan ang prototype at magbahagi ng kanilang mga mungkahi. Ang kanilang mga ideya ay isinama sa pagpapahusay ng disenyo at plano ng proyekto. Malaki ang naging epekto ng pagkilalang ito, hindi lamang sa Pasig kundi maging sa buong bansa. Nakahanay ang lungsod sa iba pang lungsod mula sa iba't ibang kontinente na kinilala rin dahil sa kanilang makabagong solusyon sa mga hamon sa urban areas. Ipinapakita nito na kayang makipagsabayan ng isang lungsod sa Pilipinas sa pandaigdigang antas pagdating sa inobasyon at mabuting pamamahala. Para sa maraming residente, ang proyektong ito ay hindi lamang tungkol sa bagong pasilidad. Isa rin itong paraan upang muling mapalapit ang mga tao sa ilog na matagal ng bahagi ng kasaysayan at pagkakakilanlan ng lungsod. Sa pamamagitan ng maingat na pagpaplano at pakikipag-ugnayan sa komunidad, inaasahan ng pamahalaang lungsod na magiging sentro ng pagtitipon at pagkakaisa ang mga floating parks sa mga darating na taon. Well mga kapupong, ang pagkapanalo ng Pasig sa international program ay patunay na ang malinaw na direksyon, bukas na pamamahala at aktibong pakikilahok ng mamamayan ay mahalagang sangkap sa tagumpay ng isang lungsod. Sa tulong ng grant at patuloy na suporta, umaasa ang lokal na pamahalaan na tuluyang maisasakatuparan ang proyektong magbibigay ng bagong sigla at oportunidad sa mga Pasigenyo. Well, mga kapupong, kinumpirma ng mga autoridad na sina Atong Ang at Gerald Bantag ay pinaniniwala ang nasa loob pa rin ng bansa, ayon sa pinakahuling ulat ng Philippine National Police. Ayon sa mga opisyal, wala pang monitoring record na nagpapakita na sila ay umalis ng teritoryo ng Pilipinas. Patuloy umano ang pagbabantay sa mga pangunahing pantalan at paliparan upang matiyak ang kanilang kinaroroonan. Ang pahayag na ito, mga kapupong, ay lumabas kasunod ng sunod-sunod na operasyon ng pulisya sa iba't ibang lugar noong nakaraang linggo. Umabot sa 10 magkakahiwalay na pagsalakay ang isinagawa sa mga ari-ariang inuugnay kay Ang. Gayunman, sa bawat pagkakataon, hindi siya naabutan ng mga autoridad. Sinabi ng mga opisyal na ang mga aksyon na ito ay bahagi ng mas malawak na plano upang maipatupad ang kautusan ng korte. Ayon kay John Vic Remulla, mga kapupong, maingat na inihanda ang mga operasyon at isinagawa sa koordinasyon ng iba't ibang unit sa ilalim ng Department of the Interior and Local Government. Sinabi niya na bagamat hindi naging matagumpay ang mga unang pagsisikap na ito, hindi nangangahulugang titigil na
ang pamahalaan sa pagtupad ng tungkulin nito. Dagdag pa niya, patuloy ang validasyon ng impormasyon mula sa iba't ibang source upang mas mapabilis ang proseso. Samantala mga kapopong, si Bantag na dating namuno sa Bureau of Corrections ay patuloy ding hinahanap ng mga otoridad. Tulad ni Ang, may nakabinbing warrant laban sa kanya. Ayon sa PNP, nagsasagawa ng masusing monitoring at intelligence gathering upang matukoy ang eksaktong lokasyon niya. Hindi pa rin umano siya nagpapakita sa publiko sa mga nakalipas na araw. Sa mga oras na nagpapatuloy ang investigasyon mga kapopong, iginiit ng mga opisyal na mahalaga ang koordinasyon at maingat na pagpaplano sa ganitong uri ng sitwasyon, lalo na kung sangkot ang mga kilalang personalidad. Ilang ulat mula sa Philippine Daily Inquirer at The Philippine Star ang nagsabing determinado ang pamahalaan na ipagpatuloy ang mga aksyon hanggang makamit ang inaasahang resulta. Sa isang panayam sa radyo sa Kawayan, sinabi ng kinatawan ng pulisya na sistematiko ang kanilang ginagawang paghahanap. Bagamat hindi nagbunga ang 10 operasyon, bahagi lamang umano ito ng mas malawak na estratehiya. May mga nakahanda pang karagdagang aksyon at follow-up operations sa mga susunod na araw. Nanawagan din ang mga autoridad sa publiko na maging maingat sa pagpapakalat ng impormasyon, lalo na sa social media. Ayon sa kanila, mas makabubuti na hintayin ang opisyal na anunsyo mula sa mga kinauukulan upang maiwasan ang pagkalito. Tiniyak ng PNP na transparency at due process ang patuloy na paiiralin sa kabuuan ng operasyon. Sa ngayon mga kapupong, nananatiling mahigpit ang pagbabantay sa mga pangunahing entry at exit point ng bansa. Hindi man ibinubunyag ang eksaktong detalye ng mga lokasyon para sa seguridad ng operasyon, iginiit ng mga opisyal na patuloy ang kanilang koordinasyon sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Well mga kapopong, sinabi ng mga opisyal na hindi sila nawawala ng pag-asa. Naniniwala silang sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na aksyon at pakikipagtulungan ng publiko, malapit nang humarap sa legal na proseso ang dalawang personalidad. Patuloy ang panawagan ng pamahalaan para sa maayos at mapayapang pagsunod sa batas, kasabay ng pagtiyak na ang lahat ng aksyon ay naaayon sa umiiral na regulasyon. Pero ang malaking tanong mga kapupong mahahanap ba talaga o makukuha ba talaga nila sina Atong Ang at Gerald Bantag? Ano sa tingin nyo? Well, okay lang ba na i-comment nyo ang inyong sagot sa comment section? May bagong impormasyon na natanggap ang mga autoridad na nagpapakita na ang negosyanteng si Charlie Atong Ang ay posibleng nasa loob pa rin ng Pilipinas. Ayon sa mga opisyal ng law enforcement, walang kumpirmadong record ng paglabas niya ng bansa sa mga regular na travel checkpoint, kaya mas tumitibay ang paniniwala na narito pa siya sa loob ng teritoryo. Dahil dito, mas pinaigting ang operasyon upang siya ay matagpuan at maiharap sa korte. Nagbigay ng babala ang National Bureau of Investigation laban sa mga taong maaaring magpakalat ng maling impormasyon o sadyang manggulo sa isinasagawang operasyon. Sinabi ng ahensya na ang pagpapakalat ng maling detalye ay nagdudulot ng pagkaantala at pag-aaksaya ng oras at resources. Tiniyak din ng National Bureau of Investigation na bawat tip na kanilang natatanggap ay maingat na sinusuri at biniberipika upang matiyak ang katotohanan. Upang mas mapalakas ang kampanya, itinaas ng pamahalaan ang pabuya mula 10 milyong piso tungo sa 20 milyong piso para sa sinumang makapagbibigay ng kapaki-pakinabang at mapagkakatiwalaang impormasyon na magtuturo sa kinaroroonan ni Ang. Yes mga kapopong, maituro mo lang kung nasa ng lugar kung saan nagtatago itong si Atong Ang ay magiging instant milyonaryo ka na. Anyway, ang insentibong ito ay sinuportahan ng Department of the Interior and Local Government, katuwang ang Philippine National Police. Umaasa ang mga opisyal na mas mahihikayat ang publiko na makiisa at magbahagi ng impormasyon sa pamamagitan ng mas mataas na pabuya. Sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na mahalaga ang kooperasyon ng mamamayan upang mapabilis ang proseso. Binigyang diin niya na ang pagbibigay ng tamang impormasyon ay malaking tulong upang mabigyan ng linaw ang sitwasyon at maihatid ang usapin sa tamang proseso ng batas. Tiniyak din ng kalihim na mananatiling lihim ang pagkakakilanlan ng mga tipster upang maprotektahan ang kanilang seguridad. Nagugat ang kaso sa pagkawala ng ilang mga sabungero na hanggang ngayon ay patuloy pa ring hinahanap. Kaugnay nito, naglabas ang mga korte sa Laguna at Batangas ng 3 magkakahiwalay na arrest order laban kay Ang. Ang mga reklamo ay may kaugnayan sa umano'y ilegal na pagpigil at organisadong gawain na konektado sa pagkawala ng mga individual.
Ang iba pang mga respondent sa kaso ay naitala na ng mga autoridad, subalit si Ang ay nananatiling hindi pa natatagpuan. Well, mga kapupong, pinalawak ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang kanilang monitoring at validation sa iba't ibang lugar na maaaring kinaroroonan ni Ang. Kabilang sa mga lugar na sakop ng mas pinaigting na pagbabantay ang Pasig, Mandaluyong, Manila, Quezon at Zambales. Naglabas din sila ng mga poster at nagbukas ng hotline upang mas mapadali ang pagtanggap ng impormasyon mula sa publiko. May mga naunang ulat na nagsasabing maaaring nakalabas na ng bansa si Ang. Gayunman, nilinaw ng mga opisyal mula sa Cambodia na wala silang record ng kanyang pagpasok o paglabas sa kanilang border checkpoint. Ang impormasyong ito ay lalo pang nagpatibay sa paniniwala ng mga autoridad na maaari pa rin siyang nasa loob ng Pilipinas. Mga kapopong, sa mga oras na nagpapatuloy ang paghahanap, nananatiling determinado ang mga ahensya ng pamahalaan na resolbahin ang kaso sa maayos at legal na paraan. Patuloy ang panawagan sa publiko na makiisa at magbigay ng tama at responsableng impormasyon. Para sa mga pamilya ng mga nawawalang sabungero, ang bawat hakbang ng investigasyon ay mahalagang bahagi ng pag-asa na balang araw ay magkakaroon ng malinaw na kasagutan ang kanilang matagal ng mga katanungan. Well, mga kapupong, pinaigting ng mga autoridad ang malawakang paghahanap sa negosyanteng si Atong Ang na naging sentro ng isang mataas na profile na usaping legal kaugnay ng pagkawala ng ilang sabungero. Ilang korte na sa iba't ibang lalawigan ang naglabas ng magkakahiwalay na arrest warrant laban sa kanya at sa iba pang iniuugnay sa kaso. Kasabay nito, itinaas ng pamahalaan ang reward para sa sinumang makapagbibigay ng mahalagang impormasyon na direktang makakatulong sa kanyang pagkakadakip. Isang regional trial court sa San Pablo City, Laguna ang naglabas ng ikatlong arrest warrant laban kay Ang at 5 pang individual. Ang mga kaso ay may kaugnayan sa seryosong paratang tulad ng kidnapping at serious illegal detention na konektado sa hindi pa nare-resolbang pagkawala ng ilang individual sa nakalipas na mga taon. Ayon sa mga ulat, may ilang former at kasalukuyang police personnel na kabilang sa mga inakusahang sangkot at ang ilan sa kanila ay nasa kustodiya na ng mga autoridad. Dahil sa bigat ng issue, itinaas ng Department of the Interior and Local Government at ng Philippine National Police ang reward sa 20 milyong piso para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon na magre-resulta sa agarang pagkahuli kay Ang. Dati itong nasa kalahati ng nasabing halaga. Sinabi ng mga opisyal na ang ganitong halaga ay maaaring magbago ng buhay ng isang karapat-dapat na informant, kaya hinihikayat ang publiko na makipagtulungan sa pamamagitan ng mga hotline at opisyal na channel ng pamahalaan. Sa mga oras na isinasagawa ang mga operasyon, nananatiling hindi pa rin natatagpuan si Ang. Nagsagawa ang National Bureau of Investigation ng search operation sa isang high-end subdivision sa Makati City kung saan may mga ari-ariang iniuugnay sa kanya. Gumamit ng drone ang mga autoridad para sa aerial monitoring at sinuri ang ilang sasakyan at gusali sa loob ng compound. Pero mga kapupong, hindi siya nakita sa mga nasabing lugar. Limitado lamang ang pinayagang makapasok sa mga bahay at may presensya ng barangay representatives bilang bahagi ng proseso. Bukod sa Makati, nagtungo rin ang mga autoridad sa ilang property sa Cavite at Zambales upang subukang isilbi ang naunang arrest warrant. Kabilang dito ang isang beach property na iniuugnay sa negosyante. Ngunit sa kabila ng masusing paghahanap, hindi rin siya natagpuan sa mga nasabing lugar. May paniniwala ang ilang opisyal na maaaring nasa loob pa rin siya ng bansa, bagaman may iba't ibang haka-haka tungkol sa kanyang posibleng kinaroroonan. Well, mga kapopong, kinuwestiyon ng legal team ni Ang ilang aspeto ng mga warrant at proseso. Iginiit naman ng Department of Justice na may sapat na basehan ang mga kasong isinampa. May mga diskusyon din tungkol sa posibilidad ng paglilipat ng venue ng mga pagdinig upang matiyak ang patas at maayos na pag-usad ng legal na proseso. Anyway, patuloy ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang matunton ang kinaroroonan ni Ang. Nagbabala rin ang mga autoridad na ang sinumang mapatunayang tumutulong sa pagtatago o paghadlang sa operasyon ng law enforcement ay maaaring managot sa ilalim ng umiiral na batas. Sa ngayon, nananatiling prioridad ng pambansang pamahalaan ang kasong ito at umaasa silang sa tulong ng publiko ay mas mapapabilis ang susunod na hakbang sa proseso ng hustisya.
Bakit tila ang pinakaposibleng makapagsabi kung nasaan si Charlie Atong Ang sa ngayon ay ang sarili niyang bodyguard o security personnel? Well, posible yan, di ba? Dahil maituro mo lang kung nasaan siya, ay may 10 milyong piso ka na agad. At paano kung si Atong Ang ay nasa loob lamang ng isa sa kanyang mga bahay, gumagamit ng mga lihim na daanan o nakatagong silid upang hindi mapansin? Ang mga tanong na ito ang unang lumitaw sa isipan ng publiko sa mga oras na muling naging sentro ng malawakang usapan ang pangalan ng negosyante, kasabay ng patuloy na paghahanap ng mga autoridad matapos mailabas ang isang court order para sa kanyang kustodiya. Sa gitna ng mga espekulasyon, iginiit ng mga opisyal ng Criminal Investigation and Detection Group ng pambansang pulisya na patuloy ang kanilang mga aksyon upang matunton si Ang. Ayon sa kanila, may mga palatandaan na nagpapakita na alam ni Ang ang nalalapit na paglabas ng warrant bago pa ito opisyal na ipatupad. Sinabi ng mga opisyal na ang kaalamang ito ay maaaring nagbigay sa kanya ng sapat na oras upang maghanda at magplano kung paano iiwas sa mga autoridad. Posibleng ginamit niya ang kanyang mga koneksyon at kaalaman sa mga ari-arian upang maging masalimuot ang paghahanap. Sinubukan ng mga pulis na ihatid ang court order sa ilang property na iniuugnay kay Ang, kabilang ang isang bahay sa Pasig City at isang beach house sa Zambales. Sa parehong pagkakataon, hindi nila siya nadatnan. Sinabi ng mga autoridad na maayos ang seguridad ng mga lugar, ngunit walang malinaw na senyales kung nasaan siya. Sa kabila ng mga haka-haka, paulit-ulit na nilinaw ng pulisya na wala silang kumpirmadong impormasyon na umalis na ng bansa si Ang. Patuloy namang nananawagan ang mga leader ng law enforcement na kusang lumantad si Ang at makipagtulungan sa legal na proseso. Binigyang diin nila na ang mapayapang pagsunod ay makatutulong upang mas mabilis na maresolba ang usapin at maiwasan ang karagdagang komplikasyon. Ayon sa kanila, ang bawat aksyon ng mga autoridad ay nakabatay sa utos ng korte at hindi sa pressure ng publiko o opinyon sa social media. Lalong umigting ang interes ng publiko matapos magsalita si Julie Dondon Patidongan, isang mahalagang testigo sa kaso ng pagkawala ng ilang sabongero. Sinabi ni Patidongan na maaring may tulong na natatanggap siyang mula sa mga dayuhan, na posibleng dahilan kung bakit nananatili siyang hindi nakikita. Iminungkahi rin niya na maaring nagtatago siyang sa mga liblib na lugar o sa loob ng mga pribadong ari-ariang may limitadong access. Gayunpaman, nilinaw ng mga autoridad na ang mga pahayag na ito ay patuloy pang sinusuri at hindi pa ganap na nabeberipika. Well, mga kapupong, mariing tinutulan ng legal team niyang ang court order. Ayon sa kanyang mga abogado, hindi ito makatarungan at kanilang kukwestiyonin sa pamamagitan ng lahat ng legal na paraan na pinahihintulutan ng batas. Sinabi rin nila na ang ilang paratang ay nakabatay umano sa mga testimonya na may kinikilingan. Ipinunto ng kampo ni Ang na nananatili ang kanyang paninindigan na wala siyang nilabag na batas. Bilang bahagi ng mga patuloy na aksyon ng pamahalaan, kinumpirma ng mga autoridad na binawi ang mga firearm license na nakapangalan kay Ang. Ilan sa mga baril ay voluntaryong isinuko sa pulisya sa pamamagitan ng kanyang mga abogado. Ipinaliwanag ng mga opisyal na ito ay isang paraan upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng publiko sa mga oras na nagpapatuloy ang investigasyon. Nag-anunsyo rin ang Department of the Interior and Local Government ng pabuya para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyong makatutulong sa pagtukoy sa kinaroroonan ni Ang. Bagamat may halo-halong reaksyon mula sa publiko, ipinagtanggol ng mga opisyal ang aksyon bilang karaniwang bahagi ng mga ganitong operasyon. Kinumpirma rin ng mga jail authority na handa ang mga pasilidad sakaling kusang lumantad o matagpuan si Ang. Sa mga oras na nagpapatuloy ang paghahanap, patuloy na pinaaalalahanan ng pulisya ang publiko na umasa lamang sa beripikadong impormasyon at iwasan ang pagpapakalat ng hindi kumpirmadong balita. Ayon sa mga investigador, ang kanilang layunin ay pananagutan, tamang proseso at pagbibigay linaw sa isang usaping patuloy na kinukonsidera ng buong bansa. Paano kung sa laki ng yaman ni Atong Ang, nagawa niyang umalis ng bansa gamit ang isang submarine? O paano kung gumamit siya ng private airplane o helicopter para makalabas ng hindi napapansin? Lalong naging usap-usapan ito dahil may mga kwento tungkol kay Chavit Singson, isa ring bilyonaryo na umano'y nagpagawa rin ng sarili niyang maliit na submarine. Kung nagawa ni Chavit yon, may mga nagtatanong kung posible rin bang magawa ito ni Atong Ang dahil pareho silang may
kakayahang pinansyal o mga bilyonaryo? Ang mga tanong na ito ay patuloy na lumulutang sa mga oras na nagpapatuloy ang paghahanap ng mga autoridad sa kanya. Or in short mga kapuponge, may mga bagay si Chavit na kayang gawin rin ni Atong Ang dahil pareho silang bilyonaryo in different businesses nga lang. Anyway, si Atong Ang ay naging sentro ng pambansang atensyon matapos maglabas ng mga utos ang ilang korte para sa kanyang pag-aresto. Ang mga kautosang ito ay inilabas ng mga regional trial court sa Laguna at Batangas kaugnay ng kaso ng pagkawala ng ilang individual na may koneksyon sa sabong. Ayon sa mga dokumento ng korte, nakita ang sapat na batayan upang hilingin ang kanyang pagharap kasama ang 17 iba pa. Sinubukan ng National Bureau of Investigation at ng Philippine National Police na ihatid ang mga legal na dokumento sa iba't ibang ari-ariang iniuugnay kay Ang. Kabilang dito ang isang beach house sa San Antonio, Zambales, kung saan pinayagan ang mga autoridad na makapasok ngunit hindi nila natagpuan si Atong Ang. Sinuri rin ang kanyang mga kilalang tirahan sa Pasig City, Batangas at Laguna, ngunit wala ring naging resulta ang mga operasyong ito. Ayon sa ilang opisyal, may indikasyon na handa si Ang sa posibilidad ng paglabas ng mga kautusan mula sa korte. Dahil sa lawak ng kanyang mga koneksyon at pag-aari sa iba't ibang lugar, naging masalimuot ang pagsubaybay sa kanyang kinaroroonan. Gayunman, patuloy ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya upang mapalawak ang saklaw ng paghahanap. Sa kabila ng mga espekulasyon, iginiit ng mga opisyal ng pamahalaan na naniniwala silang nasa loob pa rin ng bansa si Ang. Ayon sa Department of Justice, wala umanong record na siya ay lumabas ng Pilipinas at patuloy na sinusuri ang mga impormasyong natatanggap mula sa publiko hinggil sa posibleng lokasyon niya. Upang mapabilis ang proseso, nag-alok ang Department of the Interior and Local Government ng gantimpalang 10 milyong piso para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon na makatutulong sa kinaroroonan ni Ang. Nakipag-ugnayan din ang mga autoridad sa International Criminal Police Organization upang maglabas ng alerto sakaling subukan niyang lumabas ng bansa sa ibang paraan. Sa 18 individual na kasama sa mga kautusan ng korte, lahat ay nasa kustudiya na ng mga autoridad maliban kay Ang. Umaasa ang mga investigador na ang impormasyong magmumula sa mga taong ito, kasama ang mga tip mula sa publiko, ay makatutulong upang tuluyang matunton ang kanyang kinaroroonan. Ang usapin ay nag-ugat sa serye ng mga pagkawala ng mga sabungero na nagsimula noong 2021. Muling nabuhay ang investigasyon matapos may isang individual na lumantad noong 2025 at nagsabing may nalalaman siya tungkol sa mga pangyayari. Si Ang sa pamamagitan ng kanyang mga representatives ay mariing itinanggi ang anumang maling gawain. Sa mga oras na nagpapatuloy ang masusing operasyon, nananawagan ang pamahalaan sa publiko na makipagtulungan at magbahagi ng tamang impormasyon. Para sa mga opisyal, mahalagang manaig ang proseso ng batas at maipakita na ang sistema ay gumagana para sa lahat, anuman ang estado sa buhay. Paano kung si Atong Ang ay nagtatago gamit ang isang lihim na lagusan sa ilalim ng isa sa kanyang mga bahay? Alam naman ng marami na siya ay maraming ari-arian sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, mula sa mga lupain sa Batangas hanggang sa mga bahay sa Metro Manila. Posible kaya na ang mga lihim na lugar na ito ang dahilan kung bakit hindi pa rin siya natatagpuan? O tahimik na ba siyang nakalabas ng bansa sa mga oras na mas pinaiigting ang paghahanap sa kanya? Nagpatuloy ang mga autoridad sa pag-usad ng isang mahalagang legal na proseso kaugnay sa pagkawala ng ilang sabungero. Kahit wala pa sa kustudiya si Atong ang negosyanteng itinuturing na pangunahing personalidad sa kaso. Ayon sa mga taga-usig, hindi mapipigilan ang pagdinig ng mga kaso at magpapatuloy ang proseso laban sa iba pang mga taong nasa kustudiya na ng pamahalaan. Ang Department of Justice ay naghain ng mga seryosong reklamo, kabilang ang enforced disappearance at iba pang kaugnay na usapin sa mga korte sa ilang lalawigan. Dahil dito, naglabas ang mga hukom sa Laguna at Batangas ng higit sa isang arrest warrant laban kay Ang at sa kanyang mga kasamang akusado. Ang mga kasong ito ay nakaugnay sa matagal ng investigasyon tungkol sa mga taong bigla na lamang nawala. Sa kabila ng mga arrest warrant, hindi pa rin matagumpay ang mga autoridad sa pagkuha kay Ang. Ilang beses nang pinuntahan ng mga investigador ang kanyang mga kilalang tirahan sa Mandaluyong City, Pasig, Lipa City at Laguna, ngunit wala silang nadatnan sa alinmang lugar. Dahil dito, naglabas ng paalala ang Philippine National Police at iba pang ahensya na maaaring managot ang sino mang tutulong o magtatago sa kanya. Nagpatupad din ang pamahalaan
ng mga karagdagang hakbang upang makatulong sa paghahanap kay Ang. Inilunsad ang isang hotline upang tumanggap ng mga impormasyon mula sa publiko. Bukod dito, nagalok ang Department of the Interior and Local Government ng 10 milyong piso bilang pabuya para sa sinumang makapagbibigay ng kapani-paniwalang impormasyon na hahantong sa kanyang pagkakadakip. May iba't ibang pananaw kung nasaan na si Atong Ang sa kasalukuyan. Ayon sa isang pangunahing testigo, naniniwala siyang maaaring wala na sa bansa ang negosyante dahil sa lawak ng kanyang koneksyon at kakayahang pinansyal. Kung sakaling narito pa rin siya sa Pilipinas, sinabi ng testigo na posibleng nagtatago siya sa isa sa kanyang mga ari-arian o nananatili sa piling ng mga taong lubos niyang pinagkakatiwalaan. Tinitingnan din ng mga investigador ang posibilidad ng tulong mula sa ibang bansa. Humiling ang Criminal Investigation and Detection Group ng isang international alert sa pamamagitan ng International Criminal Police Organization upang mabigyang alam ang ibang mga bansa sakaling subukan ni Ang na bumiyahe palabas ng Pilipinas. Samantala, iginiit ng mga legal na kinatawan ni Ang na maaga pa umano ang mga hakbang na isinagawa ng pamahalaan. Ayon sa kanila, nararapat lamang na mabigyan si Ang ng sapat na pagkakataon upang ipagtanggol ang sarili at maipaliwanag ang kanyang panig sa tamang proseso ng batas. Patuloy naman ang panawagan ng mga pamilya ng mga nawawalang individual at ng ilang grupo para sa malinaw at mabilis na pag-usad ng mga kaso. Sinabi ng ilang mambabatas na kanilang babantayan ang mga susunod na pangyayari upang matiyak na ang proseso ay magiging fair at nakabatay sa ebidensya. Anyway, mga kapopong, iginiit ng mga autoridad na wala silang gagawing paghinto sa pagdinig ng mga kaso laban sa mga akusadong nasa kustudiya na. Patuloy rin ang kanilang pagsisikap upang matagpuan si Atong Ang at maiharap siya sa korte. Nanatiling open ang mga tanong tungkol sa mga lihim na lagusan, posibleng taguan o pagbiyahe palabas ng bansa habang naghihintay ang publiko ng mga bagong detalye sa masusing sinusubaybayang kasong ito. Marami ang nagtatanong, umalis na ba ng bansa si Charlie Atong Ang gamit ang pribadong eroplano o helicopter, isang bagay na kaya niyang gawin dahil sa kanyang yaman? Ayon sa mga autoridad, mahigpit na minomonitor ang mga paliparan at iba pang exit points upang alamin ang posibilidad na ito. Gayunman, batay sa mga record at patuloy na pagsusuri, wala pang ebidensyang nagpapakitang umalis siya ng Pilipinas at pinaniniwalaang nasa loob pa rin siya ng bansa sa gitna ng patuloy na paghahanap ng mga tagapagpatupad ng batas. Si Atong Ang ay naging sentro ng isang malawakang manhunt matapos maglabas ng warrant ang isang korte sa Santa Cruz, Laguna laban sa kanya at 17 iba pa kaugnay ng pagkawala ng isang grupo ng mga sabongero. Well, ang mga akusasyon ay may kinalaman sa umano'y sa pilitang pagkuha sa kanila na mga kasong itinuturing na mabigat ng mga autoridad. Sa ngayon, lahat ng 17 akusado maliban kay Ang ay nasa kustudiya na ng mga autoridad. Kabilang sa mga ito ang ilang dating miyembro ng law enforcement at mga sibilyan. Sa kabila nito, nananatiling hindi pa rin nahahanap si Ang kahit pa pinaigting na ang operasyon para maihatid sa kanya ang kautusan ng korte. Sinuyod na ng mga pulis ang ilang ari-ariang iniuugnay sa kanya sa Pasig City, Mandaluyong, Laguna at Batangas, subalit wala pa rin siyang bakas sa mga lugar na ito. Naglabas ng paalala ang Philippine National Police sa publiko, lalo na sa pamilya, kaibigan at mga kakilala sa negosyo ni Ang na huwag magbigay ng kanlungan, tulong o maling impormasyon na maaaring makasagabal sa patuloy na operasyon. Sinabi ng acting PNP chief na ang sinumang mapapatunayang tumutulong kay Atong ay maaaring managot sa ilalim ng batas. Ayon sa mga opisyal, inaasahang maaaring gamitin ni Ang kanyang malawak na koneksyon at pinansyal na kakayahan upang umiwas sa autoridad. Binigyang diin ng PNP na mas mainam umanong gamitin ang mga ito upang ihanda ang sarili para sa isang maayos na pagharap sa proseso ng korte. Nagbabala rin ang mga autoridad laban sa pagpapakalat ng maling impormasyon na maaaring magpabagal o magligaw sa paghahanap. Upang mas mapalakas ang operasyon, pinalawak ng mga tracking at intelligence units ang pagbabantay sa mga backdoor exits sa iba't ibang bahagi ng bansa. Layunin nitong pigilan ang anumang tangkang pag-alis gamit ang hindi opisyal na mga ruta. Nakipag-ugnayan na rin ang mga autoridad sa International Criminal Police Organization sakaling subukang tumawid ng hangganan si Ang nang walang pahintulot. Bilang insentibo sa mga makapagbibigay ng kapani-paniwalang impormasyon, inanunsyo ng Department of the Interior and Local Government
ang 10 milyong pisong pabuya para sa mga tip na magre-resulta sa kanyang pagkakadakip. Tiniyak ng pamahalaan na poprotektahan ang pagkakakilanlan ng mga magbibigay ng impormasyon. Sa panig naman ng depensa, iginiit ng legal team ni Ang na may mga isyong legal sa pag-issue ng warrant. Ayon sa kanyang abogado, may mga proseso umanong hindi lubusang nasunod at may mga ebidensyang dapat pang masusing suriin. Plano nilang magbigay ng mga mosyon upang kwestiyonin ang kautusan at gamitin ang lahat ng legal na opsyon na pinahihintulutan ng batas. Sa mga oras na nagpapatuloy ang paghahanap, sinabi ng National Bureau of Investigation na mayroon silang mga lead ukol sa huling posibleng kinaroroonan ni Ang sa loob ng bansa. Ang mga impormasyong ito ay ginagamit sa koordinasyon ng lokal na pulisya upang matiyak na siya ay matagpuan at may harap sa korte upang sagutin ang mga paratang na iniuugnay sa kanya.